Noong nakaraan, may mga lugar sa mundo na ligtas at matatag. Pero ngayon, may ilang lungsod at maging buong bansa na unti-unti nang nilalamon ng dagat. Ang iba ay lumulubog ng ilang sentimetro bawat taon, habang ang iba naman ay halos wala nang magawa kundi magtayo ng napakamahal na depensa laban sa patuloy na pagtaas ng tubig. Mas nakakagulat pa rito, may isang bansa na naghahanda ng ilikas ang buong populasyon nito dahil maaaring tuluyan na itong mawala sa mapasa hinaharap. Totoo nga bang may mga lugar na posibleng hindi na makita ng susunod na henerasyon? Samahan ninyo akong tuklasin ang 10 lugar sa mundo na unti-unting nilalamon ng dagat. Pero bago ang lahat, baka pwede muna ako makahingi ng like at pakisubscribe na rin ang aking channel. Sobrang halaga po sa akin ito. Maraming salamat po. Simulan na natin. Ano tara? Sa gitna ng malawak na karagatang Pasipiko, matatagpuan ang maliit na bansang Tuvalu, isa sa mga pinakamababang bansa sa buong mundo. Karamihan sa mga isla nito ay nasa 1 hanggang 2 metro lamang ang taas mula sa level ng dagat. Dahil dito, kahit bahagyang tumaas ang tubig dagat o magkaroon ng malakas na bagyo, madaling binabaha ang mga tahanan, kalsada, at maging ang pinagkukunan nila ng malinis na tubig. Ayon sa mga siyentipiko, kung magpapatuloy ang kasalukuyang pagtaas ng sea level, maaaring maging mahirap ng tirhan ang malaking bahagi ng Tuvalu sa mga susunod na dekada. Dahil sa seryosong banta na ito, nakipagkasundo na ang Australia upang tumanggap ng ilang mamamayan ng Tuvalu kung kinakailangan. Gumagawa rin ang bansa ng digital na bersyon ng kanilang kultura at kasaysayan upang mapanatili ang kanilang pagkakakilanlan kahit mawala pa ang kanilang lupain. Isang malinaw na paalala na minsan, ang kalaban ng tao ay hindi digmaan, kundi ang patuloy na pagtaas ng dagat. Isipin mong nakatira ka sa isang lungsod na unti-unting lumulubog bawat taon at ang nakakagulat, halos hindi mo ito mapapansin hanggat hindi nagsisimulang magbitak ang mga gusali at lumubog ang mga kalsada. Ganito ang nangyayari sa Mexico City, isa sa pinakamalalaking lungsod sa mundo. Ang dahilan, itinayo ito sa dating kinaroroonan ng sinaunang Lake Texcoco. Nang matuyo ang lawa at maitayo ang modernong lungsod, na natiling malambot at puno ng tubig ang lupa sa ilalim nito. Habang patuloy na kumukuha ng napakaraming groundwater ang mahigit 20 milyong residente, lalo namang nagsisiksikan ang lupa at unti-unting lumulubog ang buong syudad. Sa ilang lugar, umaabot pa rin sa mahigit 20 sentimetro bawat taon ang paglubog. Makikita na ngayon ang epekto nito sa mga lumang simbahan, gusali, kalsada, at mga tubo ng tubig na madalas masira. Ayon sa mga eksperto, hindi na maibabalik sa dati ang lupang lumubog dahil permanente na ang pag-compress nito. Kahit patuloy ang mga proyekto upang mabawasan ang paggamit ng groundwater, nananatiling isa ang Mexico City sa pinakamabilis lumubog na megacity sa buong mundo. May mga lungsod na lumulubog ng dahan-dahan, pero ang Jakarta ay tila nakikipagkarera sa dagat. Bilang kabisera ng Indonesia sa loob ng maraming taon, tahanan ito ng mahigit 10 milyong tao. Ngunit sa ilang bahagi ng lungsod, ang lupa ay minsang lumubog ng hanggang 25 sentimetro bawat taon. Dahilan upang maituring itong isa sa pinakamabilis lumulubog na malalaking lungsod sa mundo. Ang pangunahing dahilan nito ay ang labis na pagkuha ng groundwater dahil maraming lugar ang matagal na walang sapat na supply ng malinis na tubig. Habang nababawasan ang tubig sa ilalim ng lupa, unti-unti ring bumabagsak ang ibabaw nito. Dahil dito, halos 40% ng hilagang Jakarta ay nasa ibaba na ng level ng dagat at umaasa na lamang sa mga pader laban sa dagat at higanteng pumping stations upang hindi ito tuluyang bahain. Bagamat bumagal na ang paglubog dahil sa mas mahigpit na regulasyon, permanente na ang pinsalang nagawa. Dahil sa lumalalang sitwasyon, nagpasya ang Indonesia na ilipat ang administrative capital nito sa Nusantara sa isla ng Borneo, isang napakabihirang hakbang na nagpapakita kung gaano kaseryoso ang problema. Marahil ay pamilyar na sa atin ang matinding pagbaha sa Metro Manila tuwing malakas ang ulan. Pero ang hindi alam ng marami, hindi lang tubig ang tumataas, ang mismong lupa ay unti-unti ring lumulubog. Ayon sa mga pag-aaral gamit ang satellite technology, may ilang bahagi ng Metro Manila at mga karatig lugar tulad ng Bulacan at Cavite
na lumulubog ng hanggang 10 sentimetro bawat taon. Ang pangunahing dahilan nito ay ang labis na pagkuha ng groundwater, lalo na sa mga lugar na kulang ang supply ng tubig. Habang nauubos ang tubig sa ilalim ng lupa, nagsisiksikan ang malalambot na sediment at tuluyan ng bumababa ang lupa. Dahil dito, mas mabilis bumaha kahit hindi gaanong malakas ang ulan, at mas lumalala ang epekto ng high tide at storm surge. Sa ilang baybaying komunidad, may mga bahay, kalsada at palaisdaan na dati tuyong lupa, ngunit ngayon ay halos palaging nakalubog sa tubig. Bagamat may mga hakbang na ginagawa upang mabawasan ang paggamit ng groundwater, nananatili pa ring malaking hamon ang paglubog ng ilang bahagi ng Kalakhang, Maynila. Sa unang tingin, parang isang modernong lungsod lamang ang Bangkok. Pero sa ilalim ng matatayog nitong gusali at abalang mga lansangan, may isang problemang unti-unting lumalala. Itinayo ang Bangkok sa malambot na lupa ng Chao Phraya River Delta, kaya likas na mas madaling lumubog ang lupa rito. Sa loob ng maraming dekada, ang labis na pagkuha ng groundwater at ang bigat ng mabilis na urbanisasyon ang naging dahilan upang patuloy itong lumubog. Bagamat bumagal na ang land subsidence dahil sa mas mahigpit na regulasyon ng pamahalaan, may mga bahagi ng lungsod na lumulubog pa rin ng 2 hanggang 4 na sentimetro bawat taon kapag pinagsama ito sa pagtaas ng level ng dagat at malalakas na pag-ulan tuwing tag-ulan. Nagiging mas madalas at mas matindi ang pagbaha. Bilang paghahanda, nagtayo ang Thailand ng mga flood tunnel, pumping stations, at maging mga parke na kayang sumipsip ng milyon-milyong litro ng tubig ulan. Ngunit ayon sa mga eksperto, kung hindi mapipigilan ang tuloy-tuloy na pagtaas ng dagat, maaaring hindi sapat ang mga proyektong ito sa mga susunod na dekada. May mga lungsod na lumulubog dahil sa pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa. Ngunit ang New Orleans ay may mas komplikadong problema. Malaking bahagi ng lungsod na ito ay nasa ibaba na ng level ng dagat at napapalibutan ng mga ilog, lawa at dagat. Dahil itinayo ito sa Mississippi River Delta, unti-unting nagsisiksikan ang malalambot na lupa sa ilalim nito habang tumatagal. Noon, ang ilog ang nagdadala ng bagong sediment na nagpapanatili sa taas ng lupa. Ngunit nang magtayo ng mga levee upang maiwasan ang pagbaha, naputol ang natural na prosesong ito. Dahil dito, patuloy na lumulubog ang lungsod habang tumataas naman ang level ng dagat. Noong 2005, ipinakita ng Hurricane Katrina kung gaano kalaki ang panganib ng mabutas ang mga flood barrier at halos 80% ng New Orleans ang nalubog sa baha. Matapos ang trahedya, gumastos ang Estados Unidos ng bilyon-bilyong dolyar upang palakasin ang mga levee, flood walls at pumping stations. Ngunit kahit gaano pa kalakas ang mga depensang ito, patuloy pa ring lumulubog ang lupa sa ilalim ng lungsod, kaya nananatili ang banta ng mas malalaking pagbaha sa hinaharap. Kapag narinig ang Houston, Texas, madalas itong iniuugnay sa NASA, industriya ng langis, at matatayog na gusali. Pero sa ilalim ng abalang lungsod na ito, may isang problemang unti-unting lumalala. Sa loob ng mahigit 1 siglo, napakaraming groundwater ang kinuha upang matugunan ang pangangailangan ng lumalaking populasyon at malalaking industriya. Dahil dito, nagsimulang magsiksikan ang mga layer ng lupa sa ilalim ng lungsod, dahilan upang unti-unti itong lumubog. Ayon sa mga pag-aaral gamit ang satellite, may mga bahagi ng Houston na mahigit 3 metro na ang ibinaba kumpara sa dating taas nito noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Dahil mas mababa na ang ilang lugar, mas madali na itong bahain tuwing malalakas ang ulan at bagyo. Kitang-kita ito noong Hurricane Harvey noong 2017, kung saan libu-libong bahay ang nalubog sa baha at bilyon-bilyong dolyar ang naging pinsala. Bagamat nabawasan na ang paggamit ng groundwater at mas marami ng surface water ang ginagamit ngayon, hindi na maibabalik ang lupang lumubog. Isa itong malinaw na paalala na ang mga desisyong ginagawa ng tao ngayon ay maaaring magkaroon ng epekto na mararamdaman pa ng maraming susunod na henerasyon. Isa ang Shanghai sa pinakamoderno at pinakamayamang lungsod sa Asya. Dito matatagpuan ang ilan sa pinakamatataas na gusali sa mundo at isa sa pinakaabalang daungan sa buong planeta.
Ngunit sa kabila ng mabilis nitong pag-unlad, may isang problemang matagal nang kinakaharap ang lungsod. Unti-unti itong lumulubog. Itinayo ang Shanghai sa malambot na lupa ng Yangtze River Delta, kaya natural itong mas madaling magsiksikan habang lumilipas ang panahon. Pinalala pa ito noon ng labis na pagkuha ng groundwater, dahilan upang lumubog ang ilang bahagi ng lungsod ng mahigit 2 metro mula pa noong nakaraang siglo. Mabuti na lamang at agad itong natugunan ng pamahalaan sa pamamagitan ng mahigpit na regulasyon sa paggamit ng groundwater at isang aquifer recharge program kung saan ibinabalik ang tubig sa ilalim ng lupa upang mabawasan ang patuloy na paglubog. Dahil dito, bumagal ng husto ang land subsidence. Gayunpaman, nananatiling nasa panganib ang Shanghai dahil mababa lamang ang lokasyon nito at patuloy pa ring tumataas ang level ng dagat. Kaya kahit isa ito sa mga pinakaunlad na lungsod sa mundo, hindi pa rin ito ligtas sa unti-unting pag-angkin ng karagatan. Kung may bansang maituturing na pinakamagaling lumaban sa dagat, walang duda na isa na rito ang The Netherlands. Nakakagulat isipin na halos 26% ng bansa ay nasa ibaba na ng level ng dagat, habang humigit kumulang 60% naman ang maaaring bahain kung mawala ang mga depensang itinayo ng tao. Sa loob ng mahigit 800 taon, walang tigil ang mga Dutch sa paggawa ng mga dambuhalang dike, seawall, kanal at napakalalaking pumping station upang pigilan ang pagpasok ng tubig dagat. Isa sa kanilang pinakamalaking proyekto ay ang Delta Works, na kinikilala bilang isa sa pinakamahuhusay na engineering achievements sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng teknolohiyang ito, hindi pa rin sila kampante. Araw at gabi ay tuloy-tuloy ang pagpapatakbo ng mga bomba at regular na sinusuri ng mga inhinyero ang bawat dike at flood barrier. Dahil kapag pumalya ang mga sistemang ito, kahit sa loob lamang ng ilang araw, maaaring muling angkinin ng North Sea ang malalawak na bahagi ng bansa. Hanggang ngayon, nananatiling simbolo ang Netherlands ng determinasyon ng tao na labanan ang kalikasan, isang laban na wala pang kasiguraduhang matatapos. Sa loob ng mahigit 1,500 taon, nananatiling isa ang Venice sa pinakakahanga-hanga at pinakaromantikong lungsod sa buong mundo. Ngunit sa ilalim ng mga makasaysayang gusali at sikat nitong mga kanal, may isang problemang hindi kailanman nawala. Unti-unti itong lumulubog habang patuloy namang tumataas ang level ng Adriatic Sea. Itinayo ang Venice sa milyon-milyong kahoy na poste na ibinaon sa malambot na putik ng lagon. Bagamat matibay pa rin ang mga pundasyong ito, patuloy na nagsisiksikan ang lupa sa ilalim ng lungsod kaya dahan-dahan itong bumababa. Dahil dito, mas madalas na ngayong maranasan ang aqua alta o ang biglaang pagtaas ng tubig na bumabaha sa mga plaza, simbahan at makikitid na lansangan ng lungsod. Upang maprotektahan ang Venice, itinayo ng Italy ang MOSE Project, isang sistema ng 78 higanteng movable flood barriers na automatikong itinataas kapag inaasahang tataas ng husto ang tubig dagat. Maraming beses na nitong nailigtas ang lungsod mula sa matitinding pagbaha, ngunit ayon sa mga eksperto, hindi ito permanenteng solusyon. Habang patuloy ang pagtaas ng level ng dagat dahil sa climate change, mas madalas ding kailangang gamitin ang mga barrier na ito. Hanggang ngayon, nananatiling malaking tanong kung hanggang kailan kayang labanan ng isa sa pinakamagagandang lungsod sa mundo, ang unti-unting pag-angkin ng dagat. Habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya, mas malinaw ring nakikita ng mga siyentipiko na ang ilang lugar sa mundo ay unti-unti nang lumulubog. Ang ilan ay gumagastos ng bilyon-bilyong dolyar para pigilan ang dagat, habang ang iba naman ay napipilitang iwan ang kanilang mga tahanan. Bagamat hindi natin alam kung ano ang magiging hitsura ng mga lugar na ito pagkalipas ng 50 o 100 taon, isang bagay ang tiyak, ang kalikasan ay patuloy na nagbabago at ang tao ay kailangang patuloy ding umangkop. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel para sa marami pang videos. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod na video.